Sasali daw mga kapatid ang NATO at ang mga Gulf allies dito sa Amerika sa pagharang dito sa Strait of Hormuz. Panoorin natin itong balita, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nag-anunsyo mga kapatid si US President Donald Trump na magkakaroon ng blockade o haharangin ng US Navy ang lahat ng mga barko na papasok at lalabas dito sa Strait of Hormuz. Matapos yan mga kapatid ng bigong pag-uusap sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran. Sabi rito, the US President Donald Trump on Sunday announced that the United States Navy will begin blocking ships attempting to pass through the Strait of Hormuz, citing Iran's unyielding stance on its nuclear ambitions during recent peace talks in Islamabad. Okay, in a post of Truth Social, Trump said effective immediately, the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz, mga tol. Tapos sabi rito sa title, ayan, kung nababasa ninyo, NATO, Gulf allies will join US efforts to blockade Strait of Hormuz. Para makuha natin ang buong detalye, mga tol, panoorin natin itong balita mula rito sa WION. 44 days ago, Strait of Hormuz was opened free for all vessels to move in and out. Iran blocked it in retaliation to US and Israeli strikes on its soil. Both parties agreed to open the strait under a ceasefire agreement, and now the US president has himself declared a blockade of the strait. Gulo, no? Nag-aaway sila para buksan nito. Ngayong bukas, gusto ni Trump harangin yung mga barko. So ito'y panibagong bantana naman sa pagtaas ng presyo ng gasolina o ng krudo. Naku po. The military confrontation is looming over the crucial waterway. Here's a report. War for the Strait of Hormuz. Donald Trump orders US Navy to blockade the Strait of Hormuz. Please keep bombing. Do it. Tuloy ang bakbakan, mga tol. Ito na yung nakikita nating mga mangyayari. Tuloy na naman ang bakbakan nila. Ngayon, gera dito naman sa Strait of Hormuz na, mga tol. Dito na sila maglalaban. No ships will be allowed to enter or exit. Walang papayagang makadaan. Sabi rito, mga tol, binabasa lang natin. No ships will be allowed to enter or exit. Walang kahit anong barkong makakadaan, makakapasok o lalabas dito sa Strait of Hormuz. So sa madaling salita, parang sarado, di ba? 40 days of war. So ngayon, china-challenge na ng Amerika kung talaga bang kontrolado ng Iran itong Strait of Hormuz. Kasi ayon nga rin sa report, mga tol, is dumaan na daw ang mga warship ng Amerika dito sa Strait of Hormuz. Pero again, mga tol, yan ay pinasisinungalingan ng Iran. 4 days of ceasefire and 21 hours of marathon negotiations later, the US and Iran are back to square one. Both sides failed to breach the deadlock during talks in Islamabad. So ito yung pag-uusap, no? Now, US President Donald Trump has ordered fresh mobilization in the Hormuz Strait. In a post on his Truth Social account, Trump announced that the US Navy will impose a blockade in the Strait of Hormuz. This means US forces will block any and all ships that are trying to enter the crucial waterway. So haharangin ng Amerika, no? Trump also added that those ships who are paying a toll to Iran will not have safe passage in the high seas. Ito pa, isa pang banta, yung mga nagbayad daw sa Iran ay hindi ligtas na makakadaan. Trump has vowed to force open the Strait of Hormuz. The American president says that any Iranian who attacks US ships will be blown to hell. This could reopen the gates of war that are so far being held by a fragile ceasefire. Yun nga eh. Trump has issued a warning to Iran. He says that US forces remain locked and loaded and will finish whatever is left of Iran. Trump is responding to a blockade with a blockade. Ilang araw pa lang itong ceasefire nila, mukhang nangangati na naman yung mga ano nila no? Gusto na naman nila ng panibagong bakbakan, mga tol.
No, so ito, hamunan na ngayon kung sino ang totoong may control dito sa Strait of Hormuz. Pero ang sino na aapektuhan mga tol, di yung mga barkong dadaan lang sana dyan para maghatid ng langis, 'di ba, sa iba't ibang mga bansa. Kabilang na tayo mga tol, Pilipinas, na umaasa din tayo mga tol sa supply ng langis dito sa Middle East. Do meron naman tayong ibang napagkukunan, pero ang presyo kasi natin mga tol is nakadepende sa world market. No, tapos meron pa tayong bulok na sistema rito sa Pilipinas, kaya ang nangyayari is kung ikukumpara natin sa ibang bansa, talagang di hamak na mas mataas yung presyo natin dito. Na kailangan talagang i-revisit yan ng gobyerno natin para mas mapaganda at mapag-aralan maigi. Left of Iran. Trump is responding to a blockade with a blockade. This could send shockwaves through global oil markets due to the complete choking of the Strait of Hormuz. Malamang dito maaapektuhan na naman ng global market nito. The US has previously used blockades against Venezuela and Cuba. The crown jewel of the US Navy, the USS Gerald R. Ford, is back in action. It has joined the USS Abraham Lincoln and the amphibious assault ship, the USS Tripoli. So bumalik na pala to, USS Gerald R. Ford. American forces are already stepping up operations to open the Strait of Hormuz. 2 American guided missile destroyers passed through the strait on Saturday. This was the first transit by American ships during the war and a challenge to Iran's control of the waterway. The Iranian side, however, said that the US warships were forced to escape after they issued a warning. So itong ginagawa ng Amerika mga kapatid is para hamunin o i-challenge itong pagkontrol ng Iran dito sa Strait of Hormuz. So magpapakitaan sila parehas ng puwersa kung sino ba talaga ang may kakayanan para kontrolin itong Strait of Hormuz mga tol. No? Pero tatandaan natin to etong Strait of Hormuz mga tol ay pinakikinabangan ng buong mundo. Siguro hindi ng Amerika, pero pinakikinabangan to ng napakaraming bansa at isa na tayo doon mga tol. Nakikinabang tayo dyan. Ngayon, kung maglalaban itong dalawang bansang ito, kung sino ang totoong may control, hindi ito basta-basta masasabi natin, hayaan mo sila maglaban dyan. At least malayo naman tayo. Hindi ganoon mga tol. Apektado nga tayo eh. Diba? Kapag nagkaroon sila ng panibagong hamunan dyan o challenge dyan, lalo na ngayon, inanunsyo na ni Trump na walang makakadaan, haharangin nila ang mga papasok at lalabas. Kung baga papasok ka pa lang, haharangin ka na, edi hindi ka makakatuloy. Ikaw ba, pag hinarang ka ng US Navy, maglalakas loob ka pa ring tumuloy, di bunomba ka niyan. Alam niyo naman yung mga yan, di ba? Kapag sinabi nilang tatamaan ka talaga. Tapos ngayon, sabing ganon, yung mga nagbayad daw sa Iran ng toll, diba, is hindi daw magkakaroon ng ligtas na biyahe. So yung mga barko, mag-iisip sila, magbabayad ba tayo o hindi? Huwag na tayo magbayad. Ganon din, pag nagbayad tayo, makakaligtas nga tayo sa Iran, hindi naman tayo makakaligtas sa Amerika. Huwag na tayong umalis dito, parang ganon mga tol. So anong epekto nun? Siyempre patuloy na maaapektuhan yung mga supply. Yung supply mga tol. And alam nyo naman pagdating sa law of supply and demand, kapag onti ang supply, mataas ang demand, mataas ang presyo niyan. Following the collapse of US-Iran talks in Pakistan, Israel's army chief Ayal Zamir has ordered heightened readiness. Israeli forces have been asked to identify fresh targets and prepare strike packages. Iran's nuclear enrichment and the Strait of Hormuz blockade remain the main sticking points. Both the US and Iran declared that no common ground had been reached during the talks in Islamabad. Is there more diplomacy to come? Will the diplomatic needle still move? Or will there be a full-blown war for the Strait of Hormuz? So yun nga ang tanong magkakaroon pa ba ng panibagong pag-uusap para magkaroon ng kapayapaan? O talagang tatapusin nila itong kaguluhan na to sa pamamagitan ng isang matinding digmaan? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba.